O ito, Inday Sara. O ito naman, matindi rin ito. Si Inday Sara, o sasampahan na nila ng kaso. Patong-patong daw na kaso ang isinampa. Sinong nagsampa? Pulis. Sinong nagsampa at magsasampa ng kaso? Pulis. Bakit sila nagsampa ng kaso? Kasi nabastusan sila. Mga pulis natin ibang klase, no? Ang lalambot. Ang lalambot. Walang hiya na yan. Nagsampa na ng reklamo ang PNP doctor na sinigawan at tinulak ni na Vice President Sara Duterte. Nagsampa ng demanda ang pulis na tinulak at sinigawan ni Inday Sara. Putang ina. Ganito na tayo kalambot? Ganito na tayo kaiyakin? Sinigawan lang kayo? Naitulak lang kayo? Dinimanda nyo? Pangalawang pinakamataas na pangulo na pinuno sa bayan? Hindi ba sa training nyo ginagawa sa inyo yan? Tinutulak-tulak kayo, pinapahirapan kayo, pinapainom kayo ng dura. Minsan nga pinadidilaan pa sa inyo yung swelas ng mga opisyal ninyo. Di ba para maging matatag kayo? Para hindi kayo maging mga iyakin. Para maging matibay ang inyong mga loob. Dumadaan kayo sa rigorous na training. Pambabastos sa mga sarili ninyo. Di ba sa PMA ganyan, yung pagplebo ka para kang laruan ng mga upper class mo. Kumbaga, humiliate ka nila to the level na talagang mababaliw ka na para pagdating mo sa serbisyo, wala ng klase ng humiliation ang makakapagpabreak sa'yo. Remember? Pinapahirapan ka na nila, sinasaktan ka na nila sa training pa lang, hinihazing na kayo para pagdating sa serbisyo, matibay kayo. Tapos sinigawan kayo ng pangalawang pinakamataas na pangulo, na leader sa bayan, nagdidemanda na kayo. Daig nyo pa o daig pa kayo ng mga nasa KOJC na tinulak-tulak nyo. Inispray-sprayan nyo ng mga pepper spray. Tinirga-tirgas nyo. Pinagpupukpok ninyo ng mga baston ninyo. Daig pa kayo ng mga taga-KOJC na petics lang. Na paglabas ninyo ng KOJC, pinasasalamatan pa kayo at niyayakap-yakap pa kayo. Anong klase mga pulis to? Nasigawan lang, iiyak na? Putang ina. Sayang ang bayad ng taong bayan sa inyo. Sayang ang sweldo nyo. Sisigawan lang pala kayo, magdidemanda na kayo. Maximum tolerance. Kahit sigawan ka, hanggat hindi ka sinasaktan, hanggat walang threat sa buhay mo, yun ang training mo. Ito tolerate mo. The reason why kaya nyong itolerate yan, kasi nga, nasa training nyo yan. Anong klase yan? Nasigawan lang kayo? Didemanda nyo? Vice President ng Pilipinas? Samantalang yung mga general nyo, binibilad kayo sa araw? Yung mga general ninyo, natutulog kayo 16 days sa damuhan? Sa paghahanap ninyo kay pastor? Hindi kayo nagreklamo sa mga general nyo na pabidyo-bidyo okay sa kampo tapos kayo ang init ng araw, pinagpo-formation kayo? Yun ang pang-aabuso. Sinigawan lang kayo ni Inday Sara dahil emergency, harang kayo ng harang. Hindi namang kriminal, pinipilit nyong kunin under your custody. Inuutusan kayo ng dapat nga si Inday Sara ang magdemanda sa inyo for insubordination. Considering na si Inday Sara ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, hindi nyo siya sinusunod. Walang Diyo. At ilan niyang staff sa kasagsagan ng paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez itong weekend. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ano mo sinasabi ni Inday? Tama na, tama na, tama na. Anong dun? Putang inang klaseng pulis na ito. Anong klase yun? Bakit ka iiyak? Sinasabihan ka lang, tama na, umalis ka na. Huwag ka nang pumapel. Anong dun? Anong masama dun sa sinabi ni Inday? Pakalat-kalat ka, taba-taba mo, pakalat-kalat ka dyan.
Hindi na magkandaw-gaga yung mga tao, paikot-ikot ka pa diyan. Sinabihan ka lang, tama na, umalis ka na, wag ka nang pumapel, layas na dito. Masama dun. Ano iniiyak nyo dun? PNP, ganito na tayo? Ako, polis, mahihiya ako pagka ganito. Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, sir! Please, back up! Anong sinabi ni Inday? Di ba banat bay? Ang sabi ni Inday, huwag ka nang bumida, back off. Paano? Puta, napakalat-kalat ka dyan. Kaya nga hindi ako nagpunta dyan. Pag nagpunta ako dyan, di na nakakilos yung tao, ang laki ko. Di ba? Umalis ka na dyan. Back off. Hindi ito convict. Hindi ito police matter. Due process. Ano ba mga masasama sa... Minura ka ba ni Inday? Kahit nga murahin ka eh. Di ba? Kahit murahin ka. Nasa serbisyo ka, naka-clock in ka. Okay lang yun. Maximum tolerance. Tapos magdidemanda kayo, Banat Bay? Si Banat Bay nga eh. Inaway lang si Torre. Dinimanda na. Tapos ito na naman ngayon. Si BP Sara pa. Ang lakas ng loob. Si BP Sara, Vice President. Mas mataas pa yan sa mga general nyo. Pag inutusan kayo ni Inday, susunod kayo. Ano ba inutos sa inyo ni Inday? Tumalong kayo sa building? Hindi naman. Ang sinabi lang ni Inday, umalis ka dyan. Huwag ka nang magbida-bida. Huwag ka nang pumapel. Alis. Ano masama dun? Anong degrading dun? Wala ka naman dapat dyan in the first place kung alam mo trabaho mo. Sa video na ipinresenta ng Philippine National Police kanina, kita kung paano itinulak at itinaboy ni Vice President Anong itinulak? Nakahawak lang. Laki-laking tao niyan. Pulis. Bakulaw yan, oh. Si Inday Sara lang yan. Sinapok ba ni Inday? Sinakal ba ni Inday? Pinatatabi lang ni Inday. Wala ka bang ilaw? Bakit ang dilim? Maliwanag na yan, Banat Bay. Oh, ang dami ng ilaw na mas wala akong ilaw na ganyan. Oo, talagang maselan tong bossing namin kaya ka nadidemanda eh. Kasi ikaw talaga ang bossing namin nagbibigay sa amin ng mga utos-utos eh. Hindi wala akong banat, hindi ako nakabili ng ilaw. Okay na yan, maliwanag na rin oh. Oh. Malapit na ako masyado ganyan. Nakasombrero kasi ako pag nagtanggal ako ng sombrero. Baka makita nilang poging-pogi ako. O di ba? Banat, ano ba to? Mga security guard, baka mas maano pa dito eh, mas matitibay pa rito. Hinawakan lang ni Inday, swerte mo hinawakan ka eh. Tangina pag ako hinawakan ni Inday, baka ano. Madilim sa chat box. Oo nga eh. Banat, totoo. Madilim talaga yung chat box. Ewan ko kung ano nangyari sa mga mamamayang Pilipino na wala na ang kanilang pagmamahal sa mga vloggers. Hoy, ang dilim daw ng chat box, baka naman daw may pambili kami ng Galilee na tubig na bibigay natin sa mga relista. Kayo talaga oh. Kung ako hinawakan dito ni Inday, baka nahimatay ako sa tuwa. Ang takim mo. Hinawakan ka lang ganun. Tangina, tinulak-tulak. Ano saan yung tinulak dyan? Wait. Sara Duterte at ng head ng security niya na si Colonel Raymond Oh. Lachica at ang PNP doctor na inatasan dapat sumama sa paglilipat kay Attorney Zulaika Oh, tinapik ka lang ganun. Umalis ka na. Tangina ka pa, kalat-kalat ka. Isasara mo yung pinto. Nandito pa ako, isasara mo yung pinto. Dapat nga yan. I-training ulit yan. Mukhang may topak yung pulis na yan eh. Di ba? Isasara mo yung pinto. Coronel ka, wala kang utak. Nandiyan pa yung mga tao, nandiyan pa si BP Sara, isasara mo yung pinto, tapos ikaw pa yung may ganang magreklamo. Klaseng pulis to, Coronel. PNPA to, pusta. Sorry Sorry, pero PNPA, ayusin nyo yung training. Hoy PNPA, baka naman pwede. Ayusin ninyo yung training ninyo sa mga tao. Patigasin nyo naman. Pumunta kayo ng PMA, tingnan ninyo kung paano yung training nun, i-apply nyo dyan sa PNPA. Dahil sa totoo lang, simula noong wala ng PMAer na PNP officials, naging ganito na ang PNP natin. Baka naman PNPA, kung pwede lang. Ayusin ninyo yung pagtitrain ninyo sa mga tao, turuan nyo silang maging matigas. At hindi mga tampuhin. Tayo na yung mga future generals at PNP chiefs natin, puros PNPA na.
Nagsimula dyan kay si Marbil ba, PMR yan? Huli na yata si Marbil eh. Pero susunod yan mga PNP chiefs na sila Torre na. Puros mga PNPA na yan. Kita ninyo, parang mga loko-loko. Tinan ninyo, walang alam sa batas. Tinan ninyo, kahit utusan mo ng mali, gagawin pa din. O baka sakali ha, PNP ayusin natin. Kawawa naman yung pagsisilbihan nito mga pulis. Magkakaroon na tayo ng mahina na nga yung generation natin, malambot na. Tapos yung mga pulis natin, ganito pa, malambot pa. Ano nang mangyayari sa Pilipinas? Sa marshmallow na yan. Sa Veterans Memorial Medical Center noong Sabado. Kanina, personal nang nagsampa ng reklamo ang doktor na si Police Lieutenant Colonel Sa pa nagreklamo, anak ng putya, tindi mo sir. Putya, ano ka pa, tiger look ka pa na ganyan, oh. Puging siga yung mukha mo. Tapos magsasampa ka ng demanda. Anong dinimanda sa'yo? Anong didemanda mo? Tinulak ako. Tapang pa ng mukha nito ni sir, oh. Tinan mo. Kala mo, papatay ng tao, eh, oh. Naka tiger look. Parehas kami meron ng wrinkle dito. Marami akong escort na mga pulis. Meron kami mga, sinuot ko pa yung pinakamaganda kong uniforme. Meron akong mga patsi-patsi dito, patsi-patsi dyan. Pinaghirapan ko tong ranggon to. Tapos tatanungin ng piskal, ano pong kakaso nyo? Tinulak po ako eh. Barbie ang putya. Gusto nyo nakikialam tapos iyaking kayo? Hindi kayo nahihiya niyan? Kaya yung pamilya ninyo, hindi kaya nahihiya dito na, kawawa naman yung tatay ko, tinulak-tulak. Namatay nga dun sa KOJC dahil sa siege ninyo eh. Ikaw tinulak lang, nagdemanda ka na. Kaya naman pala kahit wala si Banat Bay doon sa sa Davao eh, nung nagkaroon ng siege. Hindi na nga sila nagtagpo ni Torre. Dinimanda pa rin siya ni Torre. Walang Joe talaga, dapat ang dinimanda si si Jay Guevara eh. Dahil si Jay ang magulo nun eh. Ayusin nyo nga PNP, yung nyo. Tangina niyan, baka mas matapang pa sa inyo yung mga kriminal ha. Van Jason Villamor sa Quezon City Hall of Justice dahil sa nangyari. Kasama ang ilang testigo, sinampahan niya ng reklamong direct assault. Direct assault? Pudahin na yan. Direct assault? Anong nasaktan sa'yo? Yung ego mo? Direct assault? Sinuntok ka ni Inday? Pinukpok ka ng baton? Dinunggol ka ng panangga? Anak ng tinapay, direct assault? Ginanong ka, pinenjuts ka ba sa tumbong? Anong klase to? Dito mo malalaman na itong mga buwaka ng ina nito, manggigipit lang ng tao. Gusto nyo makipag-away sa China. Gusto nyo palayasin yung China sa South China Sea. Tapos, direct assault? Pakalat-kalat ka dun. Hindi ka naman sinuntok. Bakit ganito tong mga to? Bakit masyadong malalambot tong mga to? Antindi, alam mo kahiyahay. Tapos pag lakad, gumaganon po. Gigil na gigil. Alam mo, pupunta sa rambulan. Tapos ano po sir, ba't nandito ka galit na galit ka? Napaaway ako dun. Magdidemanda ako. Anong demanda mo? Direct assault. Ayos. Asan ang medico legal mo? Wala. Direct assault, walang medico legal? Pag inassault ka, sinugbog ka, sinundot mata mo. Kaya kahit paano, sinundot yung ilong mo. Wala, hinawakan ka lang gano'n, tapos tinapik ka lang sa brasos. Alis ka na dito, alis. Papakalat-kalat ka. Direct assault na yon. Makukulong kayong lahat kapag inilabas nyo yung mga video sa KOJC. Inugulpin nyo yung mga bata. Ginugulpin nyo pati babae, pati matanda, pinupukpok ninyo. Ang dami nyong ginawa sa KOJC. Tapos pinagtatawanan ninyo, sasabihin ni Pajardo, walang nangyaring irregularidad. Walang nangyaring illegal. May namatay sa Kitbog, 2. Wala, yan? Normal lang na mangyari yan. May namatay doon sa KOJC, 1, dahil sa tear gas at kaba. Wala, okay lang yan. Tapos ito, direct assault. Grabe naman, Coronel. Ano ka, Coronel ka ng mga bulak? Baka i-demanda din ako niyan. Sabihin nyo, nasaktan ang damdamin ko sa mga pinagsasabi ni Boss Dada sa vlog niya. Direct assault. May medical legal ka? Meron kang pasa?
O kahit kalmot meron ka? Wala. Ba't nagdedemanda ka? Nagpulis ka pa. Iyaking ka naman pala. Dapat pala nagpulis na lang ako. Mas matapang pa ako dyan. Yun nga lang, pag may snatcher, di ako makakahabol. Kasi mabigat ako. Tawag daw sa'yo ni Kimbal di magiba. Puta buti pa si Kimbal. Hindi siya magiba. Ikaw daw si Police Colonel Nana. Alam mo sa basketball, yung pucha, pag layup na ganyan, hindi sumot. Sabihin, foul, foul. Anong foul? Hindi nga kita sinabayan. Hindi, hinipan mo ko sa mata. Foul yun. Ganyan yung mga kalaban mo sa basketball na kapag nadikitan mo lang, aray, foul. Foul ng foul. Ayan yun. Nak ng tokla yun, nakakahiya sa mga ibang pulis, sa ibang bansa. True. Buti wala dito si Alan Villahin. Wala dito si Alan Villahin. Puta sa kanila, nakatayo lang na ganyan. Nakita mo ba yung sa ano? Yung sa King's Guard, 'di ba? Ay sa Queen's Guard sa ano sa sa tawag diyan Scotland Yard. Hindi diyan sa palasyo, diyan sa UK sa London. Ganun lang. Kahit anong gawin mo, hindi sila nagagalit, hindi sila naiinis. Wag mo lang silang hahawakan. Tayo na, parang ganun yata si Sir eh. Bawal kapitan. Disobedience to authority at grave coercion, si VP Sara Ayun ang sinasabi niya, lawful order. Lawful order. Nag-aral ka naman siguro ng batas. Tagapatupad ka na. Lawful order. Yung naaayon sa batas na utos, yun ang sundin mo. Abogado, Vice President, inutusan ka na gano'n. Anong masakit dun? Nabingi ka ba? Sumabog ba yung eardrum mo? Doon sa sinabi nila, sinigawan ka kasi parang hindi ka nakakaintindi. Pag sinabi, lawful order, sumunod kayo sa batas, sa utos na naaayon sa batas. Hindi yung sumusunod kayo sa utos kahit labag sa batas dahil mga gunggong kayo, sinusunod ninyo. Mag-i-issue ka ng warrant of arrest. Ibang pangalan, ibang address. Magstay kayo dun ng 16 days. Only search. Tapos kayo pa nagdemanda ng obstruction of justice? Tangina dyan. Saan ka makakita yung nagkubkob ng KOJC? Sila pa yung nagdidemanda. Sila daw yung inabuso. May obstruction of justice, 16 days kayo nasa loob. Hanap kayo ng hanap, wala kayong nakita. Tapos, obstruction of justice. Pokpok dito, tulak dyan, tadyak dito. Tapos, kayo yung inapi. Wawa naman kayo. Isara nyo na yung opisina nyo, kaya na namin sarili na. Bigyan nyo na lang kami tagi-isang baril. Kami na magtatanggol sa sarili namin. Wag na kayo, matulog na lang kayo sa mga bahay ninyo. O, kung ayaw ninyong masaktan, masigawan, matulak, layas na. Colonel Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Paliwanag ng pulis, hindi rin niya inasahan ang inasal ng bise at kanyang staff. Maayos naman daw nila itong kinausap. Okay naman po ako. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties, and then naging ganon pa. O ano nga, ano masakit sa nangyari sa'yo, sir? Ano masama sa nangyari sa'yo? Ano ka ba? Nagkaroon ka ng sleepless nights? Nagchichill ka ba sa madaling araw? Oh shit, nakakatakot. Nasaktan niya ang damdamin ko. Tinulak ako ni Inday Sara. Mahawakan ka ni Inday, privilege na yun. Swerte mo, hinawakan ka. Sinawakan ka pa sa may bandang tiyan. Po ako, hindi ko lalaban yung damit ko na yan. Takin mo yan. Hindi ko inaakala na mangyayari sa akin yun. Mahiya kayo, ibang mga polis na mamatay. Noong nakaraan, merong operasyon ng polis, namatay yung polis. Yung pamilya ng polis, di naman ganyan umiiyak katulad mo. Ikaw, hinawakan ka lang. Tandaan nyo yung polis na yan. Huwag nyon ditikitan, baka idemanda kayo niyan. Baka pag umutot kayo, naamoy niyan, nabahuan niyan, idemanda kayo niyan. Ganito na, kawik ang mga pulis sa Pinas. Hindi lahat. Marami kaming kilalang pulis. Boss Windel, marami. Hindi ganito. Pero sa kapangarap, dahil koronel na to eh, sa pangarap na mas tumaas pa ranggo, demanda mo idemanda mo. O, nakita mo naman na sinabi nung doon sa Quadcom, sinabi ni yung nasa Senado, di ba?
Ano sabi nun? Inalok siya. Pagka nag-agree siya doon sa testimonya ni Garma, o ano, inalok siyang maging general. O iba naman, ganun din to. O baka ganun din to. Nasaan na nga pala yun? Bakit hindi nyo na pinatawag dyan sa Kongreso para gisahin doon sa statement niya? Kaya hindi nyo na pinatawag yung nagsalita na koronel sa Senado dyan sa Congress, no? Para hindi kayo mahuli. Mahuhuli kayo, no? Kapag ka pinatawag nyo yun. So, putya, intindi. Koronel! Tanggalin mo na yung pangalan mong koronel. Hindi ka na dapat tawagin koronel. Dapat sa'yo tawagin sa'yo, ma'am. Ma'am na lang, ma'am. Oo, ma'am na dapat ang itawag sa'yo. Lalaki mong tao, kasimple-simple, pinapalaki mo. Ayon naman sa Quezon City Police District, patunay raw ang paghahain nila ng reklamo na wala silang sinisino. Ulul sinisino, ulul. At lang naman ang dinidemanda nyo, mga kalaban ng gobyerno. Naging na nga kayong private army. Naging na kayong private armed group ng Malacanang. Oo, wala, plain and simple. Hindi nyo na kaya mabola tao. Puta, ako, proud pa ako niyan. Pinagmalaki mo pa, yung ano nyo, kabulastugan nyo. Nobody is above the law. Kung meron paglabag, ay ating kasampan ng kaso. Ulul! Nanakaw nyo nga yung cellphone eh. Kinukuha nyo yung cellphone nung ni attorney. Ginigiba nyo yung pinto niya eh. Tapos putya kayo paapi, kalalakin yung tao. Buti sana kung tumulak kay sir. Si Inday Sara, lalaki. Hindi, babae. Ganda-ganda pa. Ang nakakapal na mukha niya, lalaki ng mga tiyan nyo. Panay ang lamon nyo ng pera ng taong bayan eh. Diyan lang, magsasampa kayo ng kaso. Ay, tuwan-tuwa na siya, ngiting tagumpay, yes. Coronel. Buhay pa si Eddie Garcia. Tsaka wawa ka. Coronel. Gaganunin ni Sinampang reklamo ni Villamor. Habang ang PNP naman, kumpiyansang kakatigan ng korte ang inihaing reklamo laban kina VP Sara. The Vice President is an impeachable officer. She is not immune from suit. No, based on several jurisprudence, there are no express provision from the Constitution, no, and from the statutes. Okay, so hindi daw siya immune sa presidente lang daw ang may immunity. O sige, kasi sinabi ko rin kahapon na 'di ba ang Vice President immune diyan sa kaso. Kasi sinabi ni Inday, imagine niyo kung mayor ako, di pwede nila akong gawa ng kaso. Buti na lang Vice President ako. Sabi niya it means immune siya sa mga kaso. Pero according to this police, hindi daw, di siya na magaling. So ito na po ang kalagayan ng ating mga pulis. Ito po mga pulis na to, dati yung mga pulis na kilala ko, ang pinakikinggan, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, ganun yung mga music nila, o kaya Bon Jovi, di ba? O yung mga You Give Love a Bad Name, ganyan, o kaya Metallica, o Pantera, Sepultura, ganun yung mga ng mga pulis dati. Puta ngayon, pag tinanong mo yung playlist nito mga pulis, puta Taylor Swift, tsaka yung yung apate-apate. Apate-apate. Ganon. Malamang nagti-TikTok na rin itong mga to. Bini na. John. Yan nga. Ngayon, apate-apate na. Tina mo. Favorite ni Banat yung apate-apate na yan eh. Pucha yan. Tinapractice ko na yan, Banat. Pagpunta natin ng Japan, sayawin nga natin yung apate-apate na yan ha. Yan ang kauna-unahang TikTok na sasayawin ko. Walang tune naman. Sobra naman talagang lambot naman ang mga ito. Talaga naman nakakahiya na maging pulis. Dati dati talaga rock and roll sila eh. Ngayon hindi na. Ano na sila? Taylor Swift, ganyan, The Course, ano pa ba yung mga pinakikinggan nila? Destiny's Child, gano'n na siguro yung mga mga lesbo natin na to. Ng banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.